Talagang nagkakainitan itong sila Niemann at Dubov. Nagkaroon po ng rematch katatapos lang nitong nakaraang May 29. Ginanap na naman sa Russia, Moscow. Dinayo ni Niemann. Tapang talaga oh. Yung unang match nila natalo si Niemann. Etong pangalawa po, babawi si Niemann kung makakabawi or susukiin na ni Dubov. Yan po. Pumili ako ng top 3 games. Samahan niyo po akong baybayin at i-analyze. Game! Pero bago natin simulan ang matinding bakbakan, ang regular nating ginagawa, hatid ng bagong Internet Chess Club. Maraming salamat. Congrats sa nakakita ng iniwan nating puzzle kahapon. Rook takes bishop sacrifice. Simpleng-simple, may fork, ubos ang black. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Black to play mga kamatsas. Ano uli ang pinakamalinis na plancha na gagawin dito ng black? Okay? Sa mga gusto pong magsagot na mamumove nyo yung pyesa, click nyo lang ang link sa description below. Kung wala pa kayong account sa Internet Chess Club, gawa na po kayo. It's free lang. Sa ngayon mga kamatsas, baka mamaya magkaroon na ng premium account. May bayad na. Naunahan nyo na. Okay mga kamatsas, sige po. Click nyo lang po at para makapag-sign up na kayo, makasagot na kayo ng daily puzzles natin. Alright! White dito si Niemann, black si Dubov, Bing, nag-E4. E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, D3 at pumasok sa Italian game. Medyo matahimik ang depensang ginamit dito ni Dubov, pero tingnan natin mamaya kung matahimik pa rin. Bishop E3, labas-labas pyesa, develop, Rook E8, yan talaga yan. Knight G5, si Niemann po ang unang umatake. Si Dubov ang kilala nating atakador pero si Niemann ang unang umatake, dumipensa, nag-H3. Dito po sa aking nakalakhan, ayan, nakalakhan ano? Nung bata pa ako, umaatras yan sa F3. Tapos babalik yung Torres sa E8, babalik uli dyan, threefold repetition, tabla agad. Pero iniba ni Niemann ang kasaysayan. Nag-H3, laban, ayaw niya ng tabla. Kapag pala walang knight sa F3, yung knight pala ilalagay sa D4. At yan ang natutunan ko kay Dubov sa laban na to. Nilagyan niya ng knight. Saka palang bumalik si Niemann pero huli na ang lahat eh. Napatibay na yung knight sa D4 eh. Nag-G4, ayan. Sa aking paningin, ito po ay maganda, interesting. Dahil blitz nga, 3 minutes plus 2 seconds increment ang time control. Para sa akin, interesting yan. Sa computer po, bad pala yan. Hilaw pa, hindi na makakapag-castling sa king side kumbaga. Tinapata ni Dubov ang bishop. At G5, talagang mainit si Niemann. At binulagak agad ni Dubov ng sakripisyo sa gitna. Kinapture ng knight. Kasi po, kung kakapturein ng pawn, kitang-kita naman, bitin yung bishop sa C4. Diba? Kung kakapturein naman ng bishop, kakapture muna ang knight sa C3, threat pa ang queen. Kaya, timplado, kailangan capturein yung knight, and then D5 may double. Yan ang purpose ni Dubov. Mababawi niya rin ang isang pyesa. At dahil nakita ni Niemann, libre naman yung pawn sa E5, kinagat, capture, and nag-queen D5. Ayan, para maging aktibo ang queen at maiporma na ang developments ng mga tore. At kinapture na yung knight, masyado kasing malakas. Capture ng pawn, Rook G1 para makailag na rin sa pin. And then plano ni Niemann na talagang bumomba. Bombacious po ang gusto niya mangyari. King H8. Ang bilis makaamoy dito ng atake ni Dubov. Meron din kasing Knight F6 lundag. Imagine niyo po may mga ganyan ano. Talagang si Dubov ang pinauulanan ng atake. Baliktad King H8 at nag-H4. Gagapang H5, G6 bomba. Rook C8, nag-H5. Yun lang mga kamatsas. Blunderacious ang H5 na yan. Sobra init ng ulo dito ni Niemann. Ano? Ano kaya ang simpleng pitik at talagang decisive advantage na si Dubov? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. May simpleng pitik lang pala. Boom! Ayun, laglag ang isang Yokabab. Lumalabas 2 minor pieces sa isang tore. Ayan, umayaw muna si Dubov ng exchange para hindi muna makapag-castling si Niemann. O sa madaling sabi, gusto ni Dubov na bulabugin muna ng mga atake. Ayan, umiwas ulit. Castling queenside. And nag-rook D8 para depensado muna ang pawn D4. Nag-G6. Bomba na! At nag-queen take C4. Yun nga lang po, no? May mga sundot pasok ng queen A2.
Nag-rook E1 lang. Kung magku-queen A2, so king D1 lang. Okay? Pero nag-bishop F6. Ikinasa muna ng ikinasa ni Dubov yung mga forma bago niya iputok yung mga bagay-bagay ng atake. At nag-rook G3. Ayan. Okay. Depensa sa third rank. Rook C8, patong muna, pressure sa C file, kinapture ng F7 capture, and another bomba, H6, Bishop G6 lang. Ayun, talagang grabe, kontiryado yung mga atake, yung target, no? Capture, at naging G8 lang. Ito po yung tinatawag na umbrella technique. Gagawin mong payong ang pawn ng kalaban mo para makover at makatulong sa safety ng king. Rook E2 at dito po mga kamatyas, ano kaya huling bitaw ni Dubov na sa ayaw sa gusto ni Niemann talagang sumuko na siya eh. Sa ilang sandali lang, pakispatan nyo po, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas, simple lang, D3 lang, okay. Tad-tad ng pressure ang B2, ang C2, ang E2. Halimbawa, kung mag-rook E1, papasok ang queen sa A2, may threatening matcha sa ilalim, walay na. Resign. Una pa lang yan mga kamatcha, lipat tayo sa top 2. Best game. Pang top 3 lang to eh. White uli dito si Niemann at nag-E4, Knight C6, Nimzowitsch ang napagtripan dito ni Dubov. D4, D5, E5, Bishop F5. Aba, parang ang ganda ng Nimzowitsch ah. Nakalabas na yung knight, nakalabas pa yung bishop, dalawang pyesa kagad nakalabas. Nag C3, ayan, ginaganyan talaga yan para yung knight po sa C6 patay ang activity na paatake. At nag E6 lang, bishop D3, malakas masyado bishop, kailangan iligpit na yan, masyadong marami na raw nalalaman. Ayun, kinapture. Naalala ko nung bata ako eh. Kasi nag-champion ako nung elementary ako sa mga school competitions. Sabi nung classmate ko, ingat ka boy. Sabi gano'n sa akin, bakit pre? Pre natawagan namin nun eh. Bakit pre? Pag maraming nalalaman, nililigpit. Masyado raw akong maraming nalalaman na sa chess. Baka maligpit daw ako, natawa ako, naalala ko eh. H5, ayan. Yung formang ganito po, natural yan kasi para ma-develop, mailabas ang bishop. At yung H5, natural din yan para hindi po mabuwag, maistorbo yung knight sa F5 sa pamamagitan ng G4 attack. At G3 lang dito ni Niemann para pag nag-H4, G4 lang. Kasi po, merong idea na yung black umi-H4 dito. Dumidiretso yan. Mangangain ng teritoryo ng space. Kaya para mapantayan yan, G3. Ayan. Queen D7, Knight BD2, A5. Ayun na naman po, no? Ayaw na naman payagan ni Dubov na maka B4 naman si Niemann. At dito, pinantayan ng A4 kasi po nakita ni Niemann, mananakop na naman ng space, diretso yan. So, panimpla, pang neutralize sa space, A4, at nag-Knight CE7, hanap ng ibang ruta, at nag-Rook G1, ayan na talagang mag-H3 G4. Bah, talaga napapansin ko si Niemann, hindi nagkakasling ano. Wala sila laging kaslingan. Okay, B6, H3, C5 at mistulang naging French defense pawn structure ang ginamit ni Dubov. Doon na convert ano? G4, ayun, inunti-unti, mapaalis lang ang knight, sumugod, exchange, knight F3, takbo muna, at nag-bishop E3, develop, at nag-rook C8. O pareho na po silang walang kaslingan, nag-king F2. Na-realize dito ni Niemann kung magkakasling siya dyan, nakaporma na tore, bitin pa yung pawn, so di maiwanan. Kaya nag-king F2 na lang siya. At nag-knight C6, king G3 para makover na rin na may mga timing kasi ng pasok-pasok ang tore. At kumapture muna sa D4, bishop ang pinang-capture, no? Para kung capturein man, knight ang ipang-capture. So lalabas knight versus bishop. Pero, tinapatan ng bishop, Rook H1, tapat din sa tore. Napilitan si Dubov na umiwas na lang. No? Kasi kung sasabayan niya po yan, capture, imagine niyo po talagang totally madodominate at madodominate naman talaga ni Niemann yung king side eh. Kaya nag-Rook G8 at nag-Queen H7 kalikot, Knight E7, depensa muna sa tore, bumalik ulit, no? Parang nabitin si Niemann doon ah. In F5 na ni Dubov, talagang sinabayan na niya oh. At nag-Knight G5. Ano kayang atake dito ang naisip ni Niemann? Kinapture. Yun nga lang, nagkaroon ng napakainam na square ang Knight sa F5. At kinapture ang Bishop, Rook takes,
Rook H7, Rook F8, at battery, Queen E7, at nag-Queen A6, pasok si Niemann, kalikalikot. Queen D7, at nag-Rook H8. Ayan, teka muna mga kamatsas, ano meron pag kinapture ang pawn sa B6? Anong meron dyan? Oh, wala, decisive advantage talaga ang puti. Oo nga, no? Ba't hindi ginawa? Sayang yun ah. Nag-Rook H8 pa kasi dito si Niemann, at King E7, nag-Queen takes B6, ayun, saka kinapture. Rook C6, Queen takes A5, simot. Knight H6, and then Rook 1 takes H6, ginanunan lang, capture, and ang final moment, Queen B4, naka-score si Niemann kay Dubov sa magandang laban na ito. Ayun, ganda, no? At itong huli na i-analyze natin, kung sino manalo dito mga kamatsas, ibig sabihin, siya ang nanalo sa match. Sa score na 10.5, 9.5, isa lang ang diferensya out of 20 games rematch. Ito po ang huling laban. White uli si Niemann dito sa pangatlong laban. E4, E5, Knight F3, Knight C6. Ayun na naman po. At this time nag-H6 na. Kanina yung game 1, Bishop E7 ginawa ni Dubov. This time H6 para walang Knight G5. At nag-castling lang, Bishop E7, Knight C3, D6. A3 na naman ni Niemann. Ayan na naman, no? Uso yung A3 ah. Castling H3 para wala pong Bishop G4 pin. Rook E8. Ayan, no? Di wala nang istorbong Knight G5. Rook E1, Bishop E6. Tinapatan na naman ng Bishop. Tinarakan ng Knight sa gitna. At nag-Bishop F8, C3 para magdi-D4 mamaya. At kinapture na. Nairita na dito si Dubov. Kinapture na. Knight E7 and Queen B3. Pinatungan po ng dalawang depensa ang pawn sa D5. Ayun kasi pababagsakin eh. Rook B8. Dinipensahan naman ni Dubov ang B7. Queen A2. Knight G6. Bishop E3. Labas-labas ang pyesa. A6. B4. Knight H5 pupunta sa F4. At nag-Queen E2. Queen E2. Ano purpose niyan? Parang nagpapa-atake Knight F4 ah. At nag-A4 lang. Ayaw atakihin. Bakit ayaw atakihin ni Dubov? Ano meron? Magku-Queen F1 lang. Parang ini-invite talaga mga kamatsas pero pipitikin lang ng G3 no? Tapos atras ulit. Yun ang diskarte. Malalim nakita dito ni Niemann ah. Pinapa-atake lang pero umatras si Dubov. A5, kain lang space sa queen side. Umangat Queen D7, Rook B1. Formang magbi-B5, babasag. King H7, nag-B5 na nga, capture, at nag-C6, capture, Bishop A4, at nag-Rook A8, Bishop B6. Ang mabigat dito sa posisyon ni Niemann, nasa kanya ang Bishop pair mga kamatsas, hindi biro. Knight D5, pinuntahan para atakihin ang Bishop, ganun din ang Pawn C3, Queen C2, depensa sa pawn, at nag-Rook B8, dinagdagan ng pressure sa Bishop, Knight D2 para paiikutin ang knight papunta sa C4 at lubos na madepensahan ng bishop. Kinapture na capture at nag-Rook C8 umiwas lang. Kasi po kung kakapturein ito, paki-imagine nyo ay lalakas lamang yung paspon dyan. Kaya dinipensahan na lang dito ni Dubov ang C6 at dito nag-Knight B3, depensa rin naman sa pawn A5 at dito nag-Bishop E7, A6, unti-unting progreso, pampaalis, may Rook B7, harang, Rook B6 ulit, Rook CC8, Rook B7, harang, at dito parang tanggap na ni Niemann na tabla pero nag-Knight E7 si Dubov, nagbago ang isip, ayaw niya ng tabla. Nag-C4 para walang Knight D5 lundag at nag-Rook A7 yun lamang po, no? Atakado ang tore, atakado ang pawn sa A6, nag-Rook B7, napilitan ng isabay, capture, at nag-Knight D2. Okay, so dito po ay lamang ng isang pawn si Dubov. Bishop to B6, Knight F3. Aba, decisive advantage na sa evaluation bar si Dubov. Knight G6, C5, nanggulo na lang si Niemann, kinapture, D4, nanggulo na lang si Niemann, E takes D4, yun lang mga kamatsas. Yun lang, dapat daw ang tira ditong timplado, Bishop takes D4. Ano kaibahan
Nung kinapture ng pawn, diniretso talaga ni Nima na capturein ang pawn, pin ang knight, libre man ang kaniyang bishop, pero ang pressure sa G6 ay matindi. Nag-rook F8. Ano ba meron? Halimbawa kung capturein ang bishop na libre, ano po ba gagawin? May knight H4 kasi at walang paraan na hindi mababawi ang knight sa G6. Mababawi. Okay. Kaya dito balik tayo sa ginawang rook F8 at nag-queen C2, rook F6. Okay, malapit na ito. Pag rook F6 mga kamatsas, yun lang. Ang nakalagay dito ay 1-0. Nanalo si Niemann. Sa malamang at sa malamang po, baka na flag down. O, kumbaga dito, lamang na rin naman ng puti. Ang gagawin po is bishop C2. Ayan o. And then, followed with knight H4. Wala na, nakatali na yung knight dyan. Pahirapan na. Sa hirap ng dinanas si Dubov sa posisyon na flag down siguro kasi medyo bitin ang resulta eh. At ganun pa man, ito po ang score nila. Nakabawi si Niemann sa pangalawang pagkakataon. Rematch. Sigurado magkakaroon pa ng pangatlong pagkakataon nito. Hamunan ulit, pondohan ulit ng premyo. Ang galing, ano? May nagpopondo sa match nila. Big time po ito, mga kamatsas. Pinondohan talaga. Naka-hotel pa yung mga yan. O, exclusive talaga, no? Ayan mga kamatsas at maraming salamat sa inyong matiyagang pagbaybay at pag-aaral ng 3 games na napili ko. Crucial po kasi itong game na to kaya pinili ko ito. At medyo controversial, flag down o ano bang nangyari. Okay, comment nyo lang po sa section below ang inyong mga saloobin, ano pong nasa isip nyo. Okay, at muli po pinag-iimbita ko ang aking Kamatsas Super Supporters. Magsisimula po yan bukas, 3rd session na uli, live. 10 a.m. to 12 noon. Di man kayo maka-attend ng live, ay meron pong replay. Paano mag-register? Click nyo lang po ang link na nasa description below. Habol po kayo mga kamatsas. Napakaganda pagkakataon nito. Kamatsas Super Supporters ng YouTube. Exclusive lamang po yan sa mga magjo-join at magre-register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.